1, 2, 3. Thank you. Yeah, so finally I have decided to join the Philippine Loop. At ito ang aking magiging starting point. Ano nga ba mga factors kung bakit tayo sumali sa Philippine Loop? So ngayon, bakit pala ako sumali sa Philippine Loop? Ano ba yung deciding, ano yung aking deciding factor na sumali sa Philippine Loop? Hindi ako mag-deep dive sa mga dahilan kung bakit ako sasali, but I have at least 3 reason na go na raw. At least I have 3 reasons na mag-join sa Philippine Loop. At kita ko yung 3 reason na yun ay kayang gawin. So another stoplight. So nagsimula yung decision ko na mag-join sa Philippine Loop. 1 year ago, sinusundan ko itong page na to, yung Philippine Loop Adventure Tours, na kung saan maraming naka-join doon. And then they are discussing yung mga mechanics, mga routes, and then yung mga gastos. So I found it's a good community to start following, and one day I will going to decide to join the Philippine Loop. Anyway, gusto ko na rin malibot ang Pilipinas gamit ang motorcycle. So doon sa Facebook page, meron silang messenger group or yung chat group na kung saan iba't ibang participants or aspiring participants na nasasali sa Philippine Loop Adventure. Ito yung katuloy ng MRT dito sa may Commonwealth. So this is it, traffic na talaga dito sa lugar na to. Lagi na lang traffic dito. Sa big bike, may mga bus bababa, kagaya nun. Napaka traffic doon sa likod. Why man? Naghanap ako ng hangin. Kaso walang hangin. Medyo dumulas kasi ako doon sa pedestrian kanina. Yung likod, dumulas lang. Next slide. Buti na recover ko. Mamaya. So, tinasan natin yung hangin natin yung 28. Binabahan ko ng konti itong suspension sa likod para yung play hindi gaanong matagtag. Sumubang ba? Okay na. Isa pag may nakikita tayo mga bata, kaya minsan kapag may nakita tayong bata, nakasalubong tayo mga bata, lalo na dito sa gasoline station,
i-request ang bomba, pero bubomba naman natin. Siyempre dahil may experience naman nila. Kailangan katuwaan nila. So pagbigyan natin sila konting kasiyahan. Hindi man natin kawalan eh. Pagbigay ligaya pa tayo sa kanila. Punta muna tayo dito sandali. Kain tayo ng lugaw. Ito nakita ko na. Ito Antonio Lugaw Pares. Okay, mag-park. Tayo park sa likod. Tayo mag-park sa likod. Saan lugaw? Plain? Lugaw plain po. Egg pala. Lugaw egg. Lugaw egg. Isa. Magkano? 33. May gulaman kaya? Wala. Sir. Wala. Sige, yun lang. Magkano? Sino yun? Lugaw egg. 33 po. Right, so kumusta yung lugaw? Sarap, pwede na. Ang masa. So guys, tingnan nyo to. Yeah man. So kanina nabanggit ko na ano ang deciding factor ko kung bakit ako sumali. First is yung mechanics. Ano bang mechanics ng basic mechanics ng Philippine? First is meron kang 30 days na kailangan mong matapos within 1 year. Stretch in 1 year. So pwede mo unahin yung North Luzon or yung Vismin, or pwede mo unahin yung Vismin and then later yung North Luzon. Pwede mo rin piliin kung which season, which is 2 seasons meron tayo sa Philippines. Syempre sabi natin yun, yung dry season, your summer, yung wet season, or your rainy season. Hanap tayo ng lugar dun sa Kaipian Road. Pwede tambayan sandali. Okay, so ito yung isa sa sikat na pinupuntahan ito sa San Jose del Monte, which is yung iHeart AR San Jose del Monte. So another deciding factor ko kung bakit sumali ako sa Philippine Loop is yung routes or yung checkpoints and yung ferry points. Sa Luzon, meron tayong checkpoints magsisimula sa Subic, Alaminos, and then aakyat ka ng second or first highest point, and then pupunta ka ng Lawag, and then pupunta ka ng Apari, and from Apari bababa ka ng Baler, and from Baler yun na yung last checkpoint sa Luzon. Meron din mga ferry points sa Vismin, which is sa Batangas, and then meron ka rin sa may Mindoro, and then meron ka rin sa may Hanay, and then meron ka rin sa Negros, bababa ng Mindanao, which is another checkpoint, yung Jensan, and
then akit na ulit. May ferry points din sa may Surigao del Norte. And then, dadaan ka ng Leyte and Samar. Meron ding ferry point from Allen papunta sa Matnog, Sorsogon. Pangalawang beses na yun. Kaya tanong ko kung vlogger ako. Tinanong yakay na ko ilan sisi motor ko. Sabi ko 850. Kahit nakasulat 750. Right, so ang last deciding factor ko is yung budget. May nababasa ako sa websites, may nababasa ako sa chat groups, may nakapanood ako sa YouTube, na kung saan yung mga budgets nila ay umaabot ng from 25 to 50, siguro maximum na yun. Sa budget na to, kasama na dito yung gas, kasama na dito yung roro, kasama na dito yung hotels, pwede mo pag-uwi kapag napagod ka, mag-stay overnight. And syempre, hindi mawawala dyan yung pagkain. So isa pa sa mga dahilan ko bakit kailangan mo ng budget is yung miscellaneous. Sabihin natin na nasira ka sa daan, sabihin natin na aberya ka, emergency, at least kahit paano meron kang extra cash. So yun yung tatlong deciding factors ko kung bakit ako sumali sa Philippine Lube, which is yung mechanics, and then yung routes, and then yung money. Parang di ko nabanggit na kung pinayagan na ako ni Mrs. Palagi ko pinayagan na niya ako. Right, so narinig yun na. Ngayon meron na lang akong isang buwan for my preparations. I will tell you next time mga preparations ko. So yeah, see you on my next vlog.